So ngayon, kailangan kong lumabas. Ayoko man, pero yung tubig supply ko kasi naubos na. So para safe, syempre mayroon akong dala na alcohol. Itong face mask, sa mga nagtatanong, nabili lang to sa Korea. Pinabili ko lang to dun sa friend ko, si Ana Gonzalez, vlogger yon. Simula kasi nung pumutok yung Taal Volcano, tapos yung virus nga, wala na akong nabibiling mask sa Pilipinas. So sobrang helpful ng mga mask na binili niya sa akin. Ito namang suot kong damit, gamit na to. Para pagbalik, nakaligo na kasi ako. So para pagbalik ko dito, yung damit na suot ko paglabas, tatanggalin ko na agad, bibihis ako. Tapos para safe na hindi ako madikitan yung elbow, yung kamay, magja-jacket din ako. Dadala din ako ng plastic para lahat ng bibilin ko, isushoot ko na dito, hindi na makakontaminate sa lalagyan galing sa labas. Dadala ako ng mga tinidor. Naghahanap ako ng mga toothpick, ganyan mga stick, wala. So ito, pagkagamit ko, pag pindot, itatapon ko na, nalabas na ako. So, ganito ang itsura ko sa paglabas. Yung dulo ng buhok ko, tinago ko din sa jacket. Naka-face mask. Tapos, suot ko tong jacket para hindi ako madidikitan ng kahit na ano. Magtatapon din ako ng basura ko yung water bottle. Parang may naligaw dito sa kapitbahay sa akin dineliver. So, ito na yung tinidor. Ito ang papang pindot ko. Ito din papang pindot ko. So, maganda naman na mag-isa lang ako sa elevator. Tapos, kailangan wag didikit dyan sa gilid, sa mga bakal, kahit saan, kailangan di ka madidikit. So, isushoot ko na sa basura. Kailangan di din kayo madidikit sa basurahan. Parang minalas ako, sarado yung water station. Yung 7-Eleven dito, nakatakip yung dingding. Ito talaga yung pinakakailangan ko, tinapay. Madami naman ditong stock. Okay naman yung supply dito sa convenience store. Dalawa na yung binili ko. Kawawa naman to. Gutom ka na? Kawawa. Madami pa din tao sa labas. Tapos, may mga outpost. Nakasarado yung mga kalsada. Hindi ko na binidyohan kasi baka syempre bawal yung ganon. So, ito. Wala akong nabiling tubig. Tsaka tinapay na lang. Paakyat, ito ulit tinidor ang gagamitin ko. So, itong doorknob at susi, i-disinfect ko. Pagkabalik ko ng bahay, naghugas agad ako ng kamay, naghugas ako ng paa, naghilamos, tapos nagpalit ako ng damit. Ang ginawa ko, tinapon ko yung puting plastic, yung tinidor, tsaka itong binili ko na 2 tinapay, tsaka isang chocolate. Disinfect ko, inisprayan ko ng alcohol. Di bali nang maglasang alcohol ng konti, wag lang makapag-uwi ng virus sa bahay. Tapos itong camera, dahil nilabas ko din siya, so inisprayan ko ng konting alcohol, tapos pinunasan ko agad. So yun yung mga safety measures na kailangan natin gawin para hindi natin ma-risk yung sarili at yung family natin kapag lalabas tayo. Medyo nakakalungkot no kasi yung mga simpleng pagbili ng tinapay, pagbili ng tubig, dati parang kinakatamaran pa natin na parang ano ba yan, lalabas pa ako. Ngayon parang na-appreciate mo siya. Nung nagsimula yung quarantine, nakaramdam din ako ng mild symptoms. Kaya naman kinabahan ako, lalo na para sa akin na mag-isa sa bahay. Kaya ngayon, share ko sa iyo yung mga ginawa kong home remedy kung nakakaramdam ka din ng mild symptoms. Ang unang tip na magandang gawin kapag makaramdam ka ng symptoms or kahit na anong hindi normal sa katawan mo, dapat i-take note mo yung timeline. So, ganun kasi yung ginawa ko. Unang nakaramdam ako March 6, parang meron akong mild na headache. Tapos ito na i-vlog ko siya March 12. Yun yung nagising ako na parang meron akong lagnat, pero nag-body temp ako normal naman. Nakaramdam din ako ng sore throat, nagka-diarrhea ako that day. Tapos medyo nahihilo ako. So ang ginawa ko everyday talagang tinake note ko yung body temperature ko, kung anong nararamdaman ko hanggang sa bumuti na siya. So ngayon, vlog ko to April 7, medyo okay naman na. Meron akong ubo, pero hindi na katulad nung nakaraang linggo, nahirap talaga akong huminga. So shout out sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga pharmacist na tumutulong sa panahon na to. Alam ko merong mga nag-online consultation, merong mga nag-offer ng free, kaya salamat kasi nakakatulong, tsaka nakaka-budget
pambawas talaga ng nervyos para sa ating mga tao. So, nagkaroon ako ng chance na mag-online consultation sa friend ko kasi meron siyang kilala na doctor. So, si Kate, tunulungan niya ako para makapag-consult. So, ang sabi ng doctor, mag-take daw ako ng Sinicod Forte 3 times a day for 5 days. So, 15 na Sinicod Forte yung kailangan mo. Pero nung pinanood ko naman si Dr. Willie Ong, ang sabi niya, carbocysteine naman daw yung inumin. So, ang sample ng carbocysteine, Solmux naman yon. Tinanong ko yung pharmacist na follower ko, ang sabi niya, yung pinagkaiba daw yung Sinicod Forte para sa dry cough, yung nauubo ka, makate, pero wala kang plema. Yung Solmux naman, para daw yun sa ubo, na meron kang plema, yung talagang ramdam mo yung ubo mo. So, nung tinake ko tong Sinicod Forte, medyo bumuti naman yung pakiramdam ko. Una ko siyang tinake, March 29, birthday ko yon. Ito talaga yung kasagsagan, na hirap na talaga ako, yung sobrang kate, sobrang hirap akong huminga nun. Alam mo yung parang may masikip talaga, parang may tuyo na something. So, mga April 2, medyo bumuti naman siya, pero alam ko na hindi naman lahat sa atin kayang lumabas, kayang umorder online ng gamot, or may access sa gamot. Kaya naman ngayon, share ko sa'yo yung mga remedy na pwede mong gawin sa bahay, sa kung ano lang yung meron ka sa kusina. Ang unang effective para sa dry cough or sore throat ay salabat or ginger tea. So, kailangan lang ng ginger or luya. Ito medyo nagkakaubusan din sa panahon ngayon. Tira-tira lang to sa grocery. Pero kahit na maliliit, okay din naman. Kailangan din ng lemon. Pero kung walang lemon, kahit kalamansi, okay din siya. Tapos, kahit naman plain lang na ginger tea, okay na yon. Pero kung hindi mo kaya yung lasa, okay din siya na merong honey. Yung honey kasi bukod sa pampatamis, meron din siyang soothing na effect sa lalamunan. Bago pakuluan, kung gusto mong balatan, okay din naman. Pero ni-research ko, okay din naman kahit di siya balatan, basta nahugasan lang mabuti. So, ang paghiwa ko sa luya, ganito lang, mas okay kasi nakapakuluan na expose yung loob para mas lumasa. Magpakulo ng tubig, pwede nang ilagay ang luya. After 5 minutes of boiling, okay na siguro to. So, patayin lang yung kalan. Yung lemon, nahugasan ko ng mabuti. So, slice lang. Ito kapag nababad sa mainit na tubig or kapag nababad sa tubig, pumapait. Kaya, dapat walang buto. Yung iba gumagamit ng pangsala para matanggal yung ginger. Pero sa akin, okay lang para mas lumasa pa. Lalagyan ng honey para sa isang serving, siguro kalahating teaspoon or 1 teaspoon. Depende sa preference ng tamis. Itong honey naman kasi kahit mapasobra ng tamis, hindi siya katulad ng asukal na masama sa katawan. Kung natural tsaka 100% real yung honey, ilalagay lang tong lemon. At ito na ang ginger tea with lemon and honey. Mas okay siyang inumin ng mainit-init pa para talagang okay sa sore throat. Wag lang sobrang init. Isang ingredient na meron halos lahat tayo ay bawang. Ito kasing bawang, meron siyang natural antibacterial properties na maganda kung meron kang sore throat or hindi magandang nararamdaman sa katawan. Tamang-tama siya. Mas okay siyang i-intake ng raw lang, yung hilaw, para talaga ma-absorb mo yung antibacterial. Yun nga lang ang downside nun. Siyempre yung lasa niya, minsan maninibago ka. Tapos medyo maanghang. Tapos magkaka-bad breath ka. Kaya kailangan talaga mag-toothbrush pagkatapos. So kung ayaw mo naman siyang kainin ng raw na fresh garlic, pwedeng magluto ng ulam na madaming garlic, madaming bawang. So, magluto ako ngayon ng chicken adobo. Itong adobo ko, meron siyang twist kasi lalagyan ko siya ng kalamansi. Shinare ko na din tong recipe sa Kondo Serye dati. Detailed yung recipe, pero papakita ko din sa vlog na to. Kung walang manok, kahit baboy. So, ang unang gagawin, hiwain lang yung kalamansi. Yan, nahiwa ko na. Hindi naman lahat tayo ganito kaswerte na ako. Meron akong mga manok sa ref, meron akong kalamansi, nakakapag-video ako. Hindi katulad mo na nasa bahay lang, may internet, manood-nood lang ng vlog. Madami tayong mga kapwa sa paligid na kailangang lumabas. Yung iba, hindi sila makalabas, pero wala na silang pagkain, wala na ding sweldo, wala na talagang supply. Kaya nakakalungkot na hindi mo din mailagay yung sarili mo kung masaya ka ba or malungkot ka ba na na-extend yung quarantine. Kaya ang maganda na lang sana talaga kung merong extra, makapag-donate. Tapos kung hindi naman, siguro makatulong ka sa mga kapwa sa paligid. Ako yung ginagawa ko,
kapag nagpapadeliver ako, nag-share ako nagbibigay ako ng tip, nakapag-donate din ako. I-share ko sa description box yung mga pinag-donatan ko para kung gusto mo din makatulong kahit na maliit na halaga lang makapag-donate. O kahit na pinapanood mo ko ngayon na feeling mo ang positive ng mga vlogs ko, affected din talaga ako. Unang-una may mga projects. Wala din ako masyadong income ngayon, hindi ako makalabas, hindi ko mabisita yung mami ko, parang mga 1 buwan na kaming hindi nagkikita, tapos yun, nagkasakit ako, mag-isa lang ako sa bahay, yun din yung mga naapektuhan sa akin. So yan, so nalagyan ko na ng kalamansi, siguro mga 10 pieces na kalamansi yung nilagay ko, parang mga kalahating kilo to, tapos lalagyan ko lang siya ng toyo. Dun sa last vlog na ginawa ko, napadami daw yung toyo ko, so lalagyan ko lang siya para makita mo, lalagyan ko siguro mga 5 kutsarang toyo. Yan. Tapos, lalagyan lang ng paminta. Tapos, yung dahon ng laurel. 2 piraso. Tapos, hati-hatiin. Tapos, haluin lang. Pag nagbababad ako ng karne, hindi ko siya iniiwan lang sa counter. Binabalik ko sa ref para ma-retain ng freshness. So, ito, ibabad lang. Siguro mga 15 to 20 minutes. So, na-preheat ko na tong pan. Gagamitin ko olive oil, konti lang. Nakapag-prepare na din ako ng bawang at sibuyas. Dahil itong bawang madali siyang masunog, tsaka gusto ko siya medyo hilaw para makain ko yung antibacterial properties niya. Unahin ko na tong sibuyas. Talagay ko na ngayon tong bawang. Kadalasan kapag gumagawa ako ng adobo, yung bawang crushed, yung halos hindi mo na makikita sa sabaw. Pero ngayon, hinati ko siya ng malalaki para mamaya makita ko tsaka makain ko. Kapag okay na, ilalagay ko lang tong manok. Ngayon, okay na tong manok, magkabilaan. Papalitan ko naman tong kawaling gamit ko. Nagbabaran kanina ng manok, ilalagay ko na lang din. Sa sobrang limited ng food supply, 4 na baby potatoes na lang yung naiwan ko. Maglagay ng suka dahil gumamit na tayo ng kalamansi. So medyo may asim na yan. 1 tablespoon na lang ng suka ilalagay. Tapos hindi hahaluin, tatakpan lang. So, ito na ang kalamansi adobo. Hindi ko na naipakita, pero nilagyan ko ng 2 kutsarita na asukal, brown sugar. Okay, bakit? Bakit? Bakit ang sus? Gutom ka na? Ay, sus! Ano nangyari? Bakit? Hindi na. Kain ka na. Sus, kain ka na? Ayun, yung bawang. Bakit naman? Nasuka ka na naman. Bakit? Kain ka na? Kain ka na? Kapag merong sore throat, maganda na uminom din ng madaming tubig. Kailangan hydrated yung katawan dahil nga naubusan ako ng tubig. Ginagamit ko na lang tong kettle. So, nagpapakulo na lang ako ng tubig. So, araw-araw mga 2 kutselo pinapakuluan kong tubig. Ito kasing tubig, kinukuha ko direkta lang sa gripo. So, para sure, pinapakuluan ko. Para sa sore throat, mag-gargle ng Bactidol. Ito naman, mura lang. Ang problema ngayong pandemic, nagkakaubusan, kadalasan out of stock to. So ito, okay siyang oral antiseptic. Ang ginagawa ko dito, yung takip, total ako lang naman mag-isa yung gumagamit, pero kung family kayo, dapat may sarili-sariling baso. So isang takip, pure lang, pinapang-gargle ko. At dahil nga kadalasan out of stock ang Bactidol, ito DIY salt water. So, 1 cup ng mainit na tubig, tapos ½ teaspoon ng asin. Mas okay kung rock salt kasi trinay ko to sa iodized salt. Parang hindi siya kasing effective. So, ilagay lang, tapos haluin. Pwede na itong gamitin pang gargle. Isa sa mga remedy na pwedeng gawin sa bahay kung nakakaramdam ng lagnat, ubo, sipon, itong water vapor therapy. So, ang kailangan daw, magpakulo ng tubig para sa steam. Sobrang init. Yan. So, basta meron lang siyang steam. Tapos, lagyan daw ng asin. So, meron na akong nakareding asin. Ang gagamitin kong panghalo, kahoy. Baka mas okay ito kumpara sa mga metal.
kukunin lang yung towel or blanket. Ang nabasa ko buong katawan. Pero sa ngayon, subukan ko lang muna yung muka. Tapos, inhale lang yung usok, yung steam na lumalabas. So, pagkatapos ng mga 10 minutes, ayan, pawis na ako. Ang ginawa ko, ayan, may steam pa siya. Ang ginawa ko, habang nakataklob, nag-i-inhale ako ng malalim. Pati binubukas ko yung bibig ko para ma-inhale ko lahat ng steam. So, ulitin ko pa. Ang sarap sa feeling, nakakaginhawa. So, pagkatapos gawin tong water vapor therapy, pagpapawisan ka talaga, hindi lang sa mukha, pati sa leeg, sa dibdib, sa likod. Kaya importante na hindi matuyuan ng pawis. Kaya pagkatapos ng water vapor therapy, magpalit agad ng damit para mas bumuti yung pakiramdam. Kaya ito, nagpalit na ako ng pangtulog. Isa pang magandang gawin para ma-boost ang immune system ay uminom ng vitamin C. So ito, ang ideal na pag-inom ng vitamin C, empty stomach. So usually pagising sa umaga, 30 minutes bago kumain or 2 hours pagkatapos naman kumain. Medyo mali yung pag-inom ko, gabi na kasi ngayon, pero para maipakita ko lang. Tulog ka na? At syempre, ang pinakamagandang paraan para ma-boost ang immune system ay tamang pagtulog. So at least 8 hours of sleep. Naka-quarantine naman tayo sa iwas muna sa puyat, iwas sa stress, yung panonood ng mga K-drama, tsaka yung mga vlog, siguro sa umaga na lang para sa gabi, tama yung oras ng pagtulog. So sana nag-enjoy ka sa vlog na to at may nakuha kang tips kung paano ba mag-handle, kung paano ba makasurvive sa quarantine, lalo na sa mga katulad ko na mag-isa lang sa bahay. Kung first time mo lang ako napanood, please subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time and stay safe. Bye! Tulog na tayo! Uy! Wala naman akong space! Nasa gitna ka. Halika na. Come. Dito lang ako.